At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Alam mo, Reza, a few weeks back ay nagsimula na naman ang Baptist Riders United. Umikot sa mga Baptist churches. This time, ang inikutan namin ay ang Bataan. Ang ganda pala ng Bataan. Oo. Pag-uusapan natin yan ngayon. At lalo na gusto nating ma-appreciate kung para saan ba ang ginagawa ng Baptist Riders United. Ito yung mga riders ito ng motorsiklo para sa tinatawag na National Baptist Day. Antabayanan niyo po yan sa ating What's Brewing along with Pastor Jojo Cornelius ng Lighthouse Bible Baptist Church sa Taguig. At of course, ito bagong-bago itong guest, si Lawrence Antas mula sa Lighthouse Bible Baptist Church, Tatalon. Ayan. And first, good news pa rin po tayo sa ating Espresso Self na Bishop as we feature another set of Christian business owners. So pakinggan muli natin ang kanilang testimony on how their business became a ministry opportunity. Abangan niyo po mamaya ang kwentuhan na yan sa Espresso Self. At sa Health Talks naman po kasabay ng Newborn Screening Awareness Month ay i-explain po sa atin ang ating guest expert ang kahalagahan ng pag-avail ng newborn screening test. So we hope you'll be blessed with our topics tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayan. Alam mo talagang masarap ang kape. Nainggit. Lalo na kapag nagkakape ka, kapag nagra-ride kayo ng motor at marami kayo. Opo. Okay. Umaga, no? Sisimulan ng kape po talaga. Ay, oo. Buong araw. Buong araw. Lalo na, ilang churches ang pinupuntahan ng Baptist Riders United at bawat tigil kakain. At magkakape. May kape. Grabe. Okay. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang ilang riders ng Baptist Riders United. At bahagi din sila ng mga Lighthouse Riders sapagkat itong Lighthouse Bible Baptist Church merong kanyang sariling grupo ng mga riders, Reza. And let me introduce ito. Ito'y dalawa lang sa marami sa kanila. Ang una ay of course, ito narito sa ating studio, si Lawrence Antas. Magandang araw sa iyo, Lawrence. Magandang araw po, Bishop. Magandang araw, Reza. Oo, okay ah. Hindi mo pinasok yung motor mo dito sa loob ng studio. Nandun po sa labas, Pastor. Okay. At doon naman sa pamamagitan ng Zoom, ay nariyan si Pastor Jojo Cornelius, ang pastor ng Lighthouse Bible Baptist Church sa Taguig. Magandang araw sa iyo, Pastor Jojo. Magandang araw po, Bishop, at magandang araw po, Sir Reza at Lawrence. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa lahat po ng nanonood ng ating Lighthouse Cafe. Ibang klase ito. Akala ko naka-riding gear ka eh. Pero hindi, naka-kurbata Preaching gear. Naka-preaching gear. Okay, pag-usapan natin, Pastor Jojo at kapatid na Lawrence, itong ginawa ng Baptist Riders United na umikot sa Bataan area. Yung buong yung buong Bataan. Yung buong ikot, no? Loop. Bataan Loop. Pastor Jojo, bilang bahagi ng Baptist Riders United, no? Nakailang ikot. Ano na bang narating mo sa Baptist Riders United para ikampanya ang National Baptist Day? Saan-saan na? Bishop, nung nagsimula po itong Baptist Riders United, nagsimula ko tayo ang unang ride po natin ay yung North Luzon Loop. At yun po yung kauna-unahang gamit ko din po ng motor. Kayo po may kinalaman, Bishop. Pagkatapos po ng North Luzon Loop, tayo po ay nag-Cavite. Okay. Nag-ride na rin po tayo sa Southern Luzon po, Bishop. Hanggang Bulan, Sorsogon. At bumalik po tayo ng Kamsur. Oo nga. Yung North Luzon Loop, mga 1,400 kilometers yun, paikot. Itong South Luzon hanggang Bulan, hanggang Sorsogon, mga 1,500 naman yan. Grabe. Halos 3 na yan. Saan pang naikot Baptist Riders United?
Umikot pa po tayo, Bishop. Yung South Luzon po, naulit po yun, Bishop. Bumalik pa po tayo ng Kamsur. O sa So, daig. Bishop, sa Dait po. Okay. Tapos, after po noon, nag-Batman Loop naman po tayo dito sa may bandang Laguna hanggang Infanta. Yes. Ah, At pagkatapos kaya na, pagkatapos po ay itong mga 2 weeks ago, Bishop, tayo po ay nagkaroon ng Mindoro Loop. Mindoro naman. O Oriental and Occidental Mindoro. 2 araw po nating pinuntahan po yan. Inikot po. okay. At ngayon naman, itong Bataan. Bataan Loop. Itong Wednesday lang po yan, Bishop. Itong week na ito, itong Bataan Loop naman Yes. po ang ating inikutan. O naalala mo, narating pa tayo ng Zambales hanggang doon sa Pangasinan, di ba? Kasi opo, siya nga po pala. Tapos Zambales po natin. tumawid pa tayo ng hindi natin makakalimutan na daang kalikasan ba yun? Bakit po Oo. hindi makalimutan? Very exciting po yung Bishop. Talagang lumabas po yung ating mga virtues doon. Oo. At na-enjoy naman po yung ating ride na yun. Yes. Umabot pa tayo minsan, nag-ride pa tayo papuntang, alam mo, naalala mo yung pumunta tayo ng yung merong Olympics Stadium sa Tarlac. Independence, naman po yung Independence ride naman yun ng Baptist Riders United. Abay, malaki-laki na pala at marami na ating narating Halos buong Pilipinas. Di ba? Opo, Bishop, dahil yung aking speedometer po ng motor ay nasa 16,000 na po ang takbo. Ginagamit ko lang naman po yan sa BRU ride po natin. Ganun na karami. Ano po kataas yung labot ng speedometer, ng odometer ko po. Wow. Pero okay pa naman ang motor mo. Ay, maganda condition po, Bishop. Yes. Mabaling naman tayo kay Lawrence. Lawrence, ikaw naman, kailan ka nagsimula sa rides ng Baptist Riders? Bishop, nung last year po, nang unang join ko, yung Batman Loop. Quezon. Yung adventurous natin doon sa Daang Kalikasan. Yung Zambales Loop. Kasama ka rin nun. Kasama ako doon, Pastor. Napaka-adventurous nung anong yon. But anyway, ito ay ginagawa ng Baptist Riders United para i-promote ang pagdiriwang ng National Baptist Day kada January. Kaya ang ginagawa, yung unang pagdiriwang ng National Baptist Day ay noong 2023. Sapagkat pumasa yung batas na yan noong July 2022. Kaya ang unang pagdiriwang ay January 2023 at ilang buwan bago yan, nag-ride na ang Baptist Riders United. Ang unang pinuntahan natin Tarlac. 'Di ba? At yung mga naroon sa Tarlac ay hinikayat nating sumama sa pagdiriwang ng National Baptist Day kada ikalawang Huwebes ng Enero bawat taon. So, yung ikalawa naman yan ay nung 2024. At yung ikatlo, ito lang January itong taon na ito. At ika-4 na taon, itong darating na January 2026. Kaya 4 na taon na tayo nagra-ride, Pastor Jojo. Meron po bang criteria yan, Bishop? Yung pagsali bukod syempre sa Baptist po, at may motorsiklo, or pwede bang kahit walang motorsiklo, meron po bang criteria? Unang-una, dapat meron kang motor. Talaga. Hindi pwedeng 4-wheel, hindi makakasabay, Mahirap sumabay ang 4 wheels. Pwede kung ang 4 wheels, sila ang backup mismo. Okay, pero pag-usapan na muna natin yung Baptist Riders, yung National Baptist Day. Gaano kahalaga ito? Ikaw, Pastor Giorgio, bilang pastor, gaano kahalaga sa iyo? Dahil ikaw din ay leader naman sa mga kapastoran sa Taguig. Di ba? Gaano kahalaga ang National Baptist Day na pagdiriwang, bilang mga churches sa Taguig? Napakahalaga po, Bishop, bilang pastor, na namumuna po sa isang Baptist na gawain sapagkat bukod tangi po na sa Pilipinas, ang mga Baptist ay binigyan ng pagkilala ng batas sa kanilang ginagawa sa ating bansa. At dahil po dyan, ay isang karangalan po na ibinigay ng batas po sa atin na mag-celebrate ng National Baptist Day bilang mga Baptists
at sama-sama, hindi lang po as church, kundi bilang grupo po ng mga Baptist kung saan mang lugar kami. For example po, dito sa Taguig, ay dahil po sa National Baptist Day, ay natuto po kaming abutin ng isa't isa, i-organize ang aming mga sarili, at magsama-sama sa isang lugar, sa isang hadikain po, sa isang purpose na ipagdiwang po ang National Baptist Day. At naging malaking encouragement po, Bishop, sa mga kapatiran, sa mga members po ng mga churches. Naging matatag po sila at na yung isa pa po nag-comment marami pala tayo mga Baptist dito sa Taguig. Hindi lang Oh, natin nakikita. Yung pala, marami tayo. Dahil sa National Baptist Day, na-realize po namin na marami pala mga Baptist po dito sa Taguig. totoo yan. Ang talagang naging simula ng National Baptist Day ay nang magtipon ang iba't ibang grupo ng mga Baptist noong 2020. No? At nagulat ang lahat dahil ang nagpuntahan doon ay halos 27 grupo ng mga Baptist sa Pilipinas. Ang dami pala talaga. Iba-ibang grupo. Pero syempre ang bawat Baptist group o ang bawat Baptist church naman ay independent. At tawag natin autonomous. Subalit meron tayong ikangay bagay na common sa atin, lalo na sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yung tinatawag natin gospel. At ibig sabihin, tayo ay mayroong contribution sa tinatawag na nation building and betterment of society. Pastor Jojo, yan talaga ang pagkilala ng batas na ito. Kaya noong 2022, naging batas ito, Republic Act 11897. Okay? Ito ay mayroong tatlong pagkilala ng Estado ng Pilipinas. At national, ayan, nakikita natin, national, kung kaya lahat ng sulok ng Pilipinas, kung saan may Baptist, magdiriwang sila. Hindi necessary na lahat ng Baptist ay pumunta sa isang lugar. Kung saan mayroong Baptist, probinsya man o syudad o municipality, magdiriwang sila. Okay. So, ang tatlong areas ng pagkilala niyan ay ang gospel ng Panginoon na nagdadala ng kaligtasan at luwalhati sa Panginoon. Ikalawa, yung contribution ng mga Baptist sa paggawa ng mga eskwelahan. Education po, education. Edukasyon. No? Sa bagay na yan ay nakatutulong tayo sa upbringing ng mga kabataan. Excellent na mga upbringing sa edukasyon. Ikatlo, tayo nakaka-contribute kung paano ang ating bansa ay magiging better, no? At building nation. Yun ang contribution sapagkat sabi ko nga nung una, kapag ikay totoong Baptist, you are always in support of government. Sapagkat yun ang katuruan ng banal na kasulatan. Kaya naging batas. Ngayon naman, Pastor Jojo at Lawrence, kaya naging epektibo naman ang riders, no? Kasi unang-una walang kaaway kapag but ang Pastor Jojo hindi galit sa motor, diba? Oo. Wala bihira po ang lalaki, Bishop, na hindi mahilig po magmotor o walang desire na magkaroon ng motor. Sa tuwing nakakita po ng mga motorsiklo, lalo't mga big bikes at grupo, ay talaga nililingon, Bishop. Hindi naman tayo nagra-ride para magmalaki o magmayabang, no? Hindi tayo nagra-ride para mambuli. Ang ginagampanan lang natin, yung bang sinabi mo kanina, na bawat municipality, bawat syudad, bawat probinsya, bawat rehiyon ay magkaroon ng kani-kanilang pagdiriwang. Yes. At kahit na iba't ibang grupo ang mga Baptist, ay sila ay magsama-sama sa araw na ito at magdiwang sila. Okay? Sa iyo, Lawrence, bilang, siyempre, ikay magpapastor ka ba? Hindi po. Hindi, ikay businessman. Businessman po, Pastor. Oo. Pero nasama ka sa Baptist Riders United at kabilang ka sa grupo ng Lighthouse Riders. Anong pakiramdam mo na pumupunta tayo sa mga kapasturan, mga simbahan, nakikilala mo sila, at naririnig mo palagi yung lecture? Ay, Pastor, unang-una, masarap makasama ang mga kapatiran po ng buong Lighthouse na nagmumotor. Oo. At the same time, lagi kami busog sa mga pinupuntahan natin ng mga churches. At the Yes. same time, natutuwa kasi yung mga napupuntahan po natin ng mga churches na hindi po madalas hindi napapansin, ay napupuntahan po natin. At na-explain
kung anong kahalagahan ng National Baptist Day. Ayun, nabibigay sila ng kahalagahan, Kahalagahan. significance. At nakikilala sila at sinasabing significant din no mahalaga ang kanilang uri ng Bahagi. ministry. Yes po. Oo. Yung mga pagkain, ano masasabi mo sa mga pagkain? Ako, Pastor, yung huli natin pinuntahan sa Morong, ang sabi, breakfast. Naging lunch na rin yun. Parang dual. Oo. Kamusta po yung fellowship pag pumupunta kayo doon, di ba? Hindi lang naman po yung pastor, pero marami pong mga miyembro po. Kamusta po yung fellowship sa experience? Ang doon, nakakatuwa. Kasi pag darating kami, lumalabas sila, inaabangan kami. Mhm. So, tapos bukod doon is yung hinihintay nila para mag-message si Pastor regarding sa National Baptist Day. Mhm. Parang lugi ako sa palagi ng Jojo, sapagkat pagod ka na. Pero May lecture. halimbawa, yung pag-ikot natin sa Bataan, 6 na churches yun. Mhm. Nagsimula tayo ng maagang maaga. Pumunta tayo ng Morong, 2 churches sa Morong, tapos pumunta ng Maribeles. Ang layo pala no. At saka yung daanan ay sigsag. At alam mo, nagtataka ako dahil parang yung nagkaroon ba ng daloy ng putik kaya pala yung ulan at nagbaha sa Maribeles noon. Kaya ganun. Pero nagsama-sama na tayo, okay naman. No? Adventure nga. Oo. Ang maganda doon, yung pagdating natin, lahat ng mga kapastoran, mga members, nasa labas sila. Wow. Wine-welcome tayo lahat. Naalala mo yon? No? Pagkatapos, akit na sa taas. Ayun, fellowship na. May banner pa tayo, Pastor. Oy, may banner pa. Nung napunta tayo ng Mindoro, Pastor Jojo, napunta tayo nung opisina ng Mayor, Mayor ng Mamburao, naalala mo yan? At doon Opo, sa... Bishop. Ano naging pakiramdam mo na merong ganong welcome? Napakasaya po, Bishop, dahil hindi lang ho mga churches ang excited na tumanggap po sa Baptist Riders United. Kahit po yung local government po, yung munisipyo at yung mayor ng Mamburao ay excited po. Naghanda pa sila ng banner, naghanda pa po ng pagkain at humarap po mismo, Bishop, yung mayor sa atin, kasama po yung kanilang executive, yung admin po nila at yung mga konsehal po, yung mga ilang konsehal na humarap po sa atin. At winelcome po mismo tayo, Bishop, sa opisina ng mayor. Oo. At ang pag-uusap doon, alam mo, hindi naman tungkol sa eleksyon, hindi naman sa kung anong gustong politika, pero yun lang maaaring ambag ng mga simbahan, ng mga churches natin, ng mga Baptist, sa kanilang lipunan. At damang-dama mo kung gaano kahalaga ang existence ng mga simbahan. Yes, Pastor. Alam mo, tayo naman mga Baptist, naniniwala tayo sa separation of church and state. Pero ito yung mga pagkakataon na nagkumikilala tayo ng kahalagahan ng bawat isa. Di ba, Pastor Jojo? Opo, Bishop. Kahit po anong size o gano'ng mang laki ng simbahan o ng isang Baptist church sa isang lugar, ay lagi ho mayroong ginagawa ambag sa kanilang lugar kung saan po sila nandoon. At nagiging pagpapala po sa barangay at sa community kung nandoon, kung saan man po sila nandoon. Oo. Ang isa pa, doon sa isang pinupuntahan natin, lahat ng mga kapastoran sa paligid, nagpupunta, at nagkakaroon ng magandang fellowship at nagkakakilanlan kahit iba't ibang grupo ng mga Baptist. Yung bang pagpunta natin doon bilang Baptist Riders, Baptist Riders United, in itself, conference na Di ba? From the name, nag-unite din talaga. Oo, parang mission Baptist. conference na. Nare-refresh sila sa significance ng mga Baptist sa kanilang respective communities. Hindi ba? Totoo po, Bishop, dahil hindi lang ho, minsan yung National Baptist Day ang inyong nile-lecture Kahit po yung kung anong pananampalataya natin at kung anong practice natin at kung kaano kahalagahan ng mga churches ay magsama-sama ay binabanggit niyo po, tinuturo niyo po sa lahat ng napupuntahan natin at mas na-appreciate po ng mga churches at mga pastors yung ganong pagtuturo at fellowship po nakasama po kayo at kasama mga riders po natin.
Oo. Madalas nga yung subject na pinag-uusapan na papunta pa sa Baptist distinctives. Baptist Parang history. conference na nga po. Parang naging conference. May kasunod po ba na ride ang Baptist Riders? Oo, pinag-usapan na natin ang Batangas at pinag-usapan natin, uulitin natin. At yan po ay ngayong taon. Oo. At meron pang Cavite, malaki rin ang Cavite. No? Laguna, Pastor. Laguna. Meron pang nagpo-propose sa Pastor Jojo na ikay puntahan daw natin ang Palawan. Ewan ko kung kaya pa natin. Palayo-layo yung Magja-January na. Ngayon, siyempre, Oktubre na, 2 buwan na lang, bale. Medyo mahirap, ano? Lalo pag Pasko po, December. Na medyo. Pero ang sabi ko nga, kinakailangan meron mga Baptist United, BRU, sa bawat lugar ng mga region para sila na ang umikot. Dahil sigurado yan. Oo, sige. Nabanggit niyo po, Bishop, yung pag-establish ng mga Baptist Riders United sa mga kanya-kanyang lugar. Ang alam ko po, ang Mindoro, Bishop, ay nag-organize din sila ng Baptist Riders United. Mga lower CCs naman po ito. At namumuna po dyan, alam ko, si Pastor Nathan Rection. Yes. At itong si Pastor Arnel Dalumpinis po, yung gawain po doon sa Taytay, Palawan. Nakausap ko po siya noong nakaraan. Nag-organize din po siya ng Baptist Riders United na mga lower CCs at iikot din po sila sa buong Palawan para hamunin po Parang yung ano nangyari? Nung tayo pumunta ng Mindoro, pumunta muna tayo doon sa Batangas City. Tayo malalaking big nakita tayo. Sinalubong tayo ng mga lower displacements doon. Pagkatapos sumakay tayo ng Roro, tumawid tayo. Pagdating natin doon sa, anong tawag doon sa port nila? No? Abra de Ilog po. Doon sa Abra de Ilog. Abay, may nag-aantay pang mga 20 yata silang lower displacement. Kaya ang dami nadagdagan. Darte tayo, Pastor. Oo. Isipin mo yung haba natin nun, parang 35 yata tayo o 40 Pero napakaganda sapagkat exciting ito. Well, but we look forward to having a great celebration of the National Baptist Day sa January 8, 2026. At napakalaki ng contribution ng Baptist Riders United. Kaya maraming salamat sa iyo, Pastor Jojo at Lawrence, Salamat, sa pagkakataong ito. Salamat po, Bishop. Nakapagkwentuhan dito. Ayan, you keep safe, ha? Sa Yes po, inyong Pastor. pagra-ride. Thank you so much. Kaya rin po. Yes. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabulahan. lifestyle at kultura ang sariling atin. More Pinoy pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Alam mo, Erica, nung nakaraang linggo ay na-inspire tayo sa shinare ng Business as Mission Philippines dahil as business owners, they do not only focus on personal profit, but they also look at the business as a ministry opportunity for them. Kaya naman, Gabi, sa araw na ito ay isa na namang set of business owners ang ating makakapanayan. And this time, they are in the food industry business naman. Specifically, a cafe. Ayan. Ikaw ba, Gabi, as a millennial? Yes. Gen Z, Cafe actually. person ka ba? Ayan. Cafe, I would say yes. So, Oh. siyempre gusto ko medyo maluwag, spacious, para may outlet, para nakapag-work ako. And of course, masarap yung kape. Kaya lagi ako nakatambay sa Lighthouse Cafe. Ikaw naman. Oo, Gabi. Ako rin, parang titira na rin ako dito sa Lighthouse Cafe. Dahil yan. Iba talaga pag yung feels mo parang nasa cafe. Tapos, syempre, yung, I think, hinahanap na ngayon ng mga, ka-level natin, yung mga, aesthetics, ganyan. Pero at the same time, tama ka, yung parang pwede ka rin mag-work at the same time. Pero yun nga, parang ibang venue naman siya para mas makapag-isip, ganyan. Kailangan mo isipin. Pero Gabi, ayaw natin patagalin. I-welcome na natin sa ating Espresso Self, si Des and Mark of Descartes Cafe. Yan. Hello! Yan. Good Des, evening! Mark. Yeah, Pero ni good Mark po. Des. Yes. Welcome to Lighthouse Cafe. Maybe introduce yourself muna para sa ating mga viewers. Yeah. I'm Mark. What do you do for a living? Ay, ako po, Des. So, I have a full-time job din po. Corporate. Sa corporate. So,
Ako driver niya. Driver. Oh. Interesting no kasi let's start with Des. Sabi mo may full-time work ka. And si Mark din, medyo di lang siya serious pero I'm sure sikat din to na. Serious din siya sa business. Dentist din to eh. So may full-time work kayo, profession, and yet you've decided to put up this business. No? So let's talk about what motivated you to start yung ating business. For us po kasi pares din kaming into business. So, hindi ito yung first business na pinasok po namin. So, I think nasa ano po talaga namin yun. Personality and passion din na mag-conceptualize, mag-materialize, mag-put up talaga ng business. So, marami po kami business ideas. Yun. So, bakit food? Nahilig po kayong cafe hopping. So, Dati payat po ako eh. oo, ayun. Kaya Dahil sa R&D. kape. Lumaki-laki ng nag-test. Parang dapat pala sinasabi si Erica. Ayan, sige. Wag na, Gabi, baka lalo na. Foodie kasi ito eh. Ayan. Nakakatuwa. Kasi parang kumbaga, Gabi, sila yung business-minded. Pero at the same time, hindi lang siya parang nasa utak lang. Talagang, kumbaga, parang minamaterialize nga nila itong mga ideas na to na ito profitable na katulad niyan yung mga business, ganyan, no? So, nabanggit nyo na ito food industry. Pero kasi syempre, di ba, madalas ngayon, marami na rin talagang like cafe, marami na nagpa-pop up eh. Parang ngayon sa isang street, ang dami ng cafe, no? So, siguro, paano nyo tinarget siguro yung area nyo ngayon? Ano yung mga study nyo dun sa lugar kung saan kayo nag-put up ng inyong business? Actually, dun sa lugar kung saan yung Descartes Cafe, ang pinakamalapit talaga dun sila Des. So, siya yung madalas na nakadaan dun. And nung nakita niya nga na may isang space dun na tapat ng school na umalis, parang parang doon na yung parang yung Eureka na Nag-spark yung nag-spark na parang gandang place na parang tapat ng school tapos nasa daan, laging dinadaanan. So, parang yung isang idea niya na mag-put up ng cafe, parang yun yung parang naging sign na go signal namin na mukhang pwede to kasi yung foot traffic, tsaka heavy traffic din talaga dun sa highway. So maganda yung location, dun yung passion ninyo, no, para talaga matutukan ninyo. Let's have some real talk naman, no? You don't need to get into the details. Pero anong advice niyo sa paglalabas ng capital? Kasi syempre, hindi naman to basta, na-inlove ako sa location, yung dream ko. Trip lang, ganyan. Sige, kulayan na natin yung drawing, no? Pero maglalabas na ng pera. Any advice sa mga, siguro, mga gusto mag-start ng business, mga entrepreneurs natin? Ako na. Pero tawag dito, siya kasi hindi siya risk taker. Pero nung nalaman ko yung idea niya and knowing this, yes. Parang nakita ko din na parang kaya niyang i-handle and i-materialize yung idea niya. So parang siguro isang advice doon, syempre kung hindi ka naman din nagsisave pa at wala ka pang saving, siguro as much as possible, makapag-ipon ka muna, tapos ituloy mo muna yung job. Tapos kung di ka rin naman mag-full time dun sa pagka-cafe, siguro wag mong iiwanan yung kung ano mang trabaho na meron ka. For example, ako, dentist ako, siya, may story siguro siya na lang magkikwento kung paano nabuo tong na to yung buong proseso ng pag-put up ng business Sige. Tsaka siguro to add, kasi marami naman businesses, parang as someone na nasa finance field din, of course you have to count yung manage mo yung finances mo, to really look into your kung anong cash na meron ka, and how much you're willing to lose. Wow. Yun yung sinasabi nila. Kasi, yun nga, nasabi niya na hindi ako ganun masyado ka-risk taker. For me, it's just, parang I assess yung risk. Parang, yung tolerance ko sa risk na hanggang magkano yung kaya kong malose. Kasi ganyan talaga sa business Hindi naman talaga siya flowers. Kahit na sobrang ganda ng ideas mo, yung sa tingin mo, binuhos mo lahat sa planning, and you think you covered everything. It would really go down dun sa
how much yung kailangan mong ilabas. So, my advice is, ayun, seek advice din dun sa mga nasa industry na yun. So, for example, ako nag-research talaga ako sa food and bev kahit na hindi talaga ako nandun sa field na yun. So, tapos mahalaga na mag-account. Kung hindi kayo masyadong maalam sa pag-account or at least simpleng paglista lang, estimate budget ng magkano sa tingin mo yung kailangan mo ilabas. And if sa tingin mo kaya mo yun, edi go. But if not, if you think masyado siyang malaki, then there are other businesses naman na pwedeng ito lang muna yung kaya ko. So, ayun. So, parang narinig na natin kay Des and Mark yung parang kumbaga yung mga factors na kinonsider nila before etong nag-start sila nitong cafe. Siguro specifically for a cafe, ano yung, yun nga, yung sinasabi ni Mark na parang process na pinagdaanan nyo na parang is it, yun, nakita ko yung location, o tara, gawa na tayo ng menu. Ganun ba siya agad? Or ano pa yung mga pinagdaanan nyo along the way? Kumbaga yung birth pain siguro. Yeah. I think parang siyang naging mas madali sa amin. Kasi even before makita namin yung space na yon, nagpa-plan na kami na parang gusto namin ng gantong cafe, ito yung mga ilalagay namin. And at the same time, meron na akong somehow experience sa bahay. So, meron na akong espresso machine, ganyan. So, marunong na rin ako mag-operate. So, somehow, kaya namin siya pinasok, meron din kaming experience. So, hindi kami totally zero knowledge. Ganyan. Pero of course, to boost confidence, syempre, kailangan mo rin matutunan talaga yung industry. So, nag-training din kami. So, aside sa pag-create ng mga menu, market research, definitely. So, alam namin na students yung market namin, yung target audience namin. Pero, ano pa yung hilig ng mga students, ganyan. Ano yung kailangan namin i-adjust din sa mga original plans namin. Yun. Kasi minsan, kung ano yung parang initial na nilagay mong menu, minsan magbabago yan. May maalisin ka, may dadag. Na mas nakikilala mo yung pinaka-market mo pag nandun ka na. So, siguro isa rin yun. Yung challenges talaga, yung birth pains na akala mo, ito lang yung kailangan mo. Pero meron pa pala. Siguro malaking bagay din na dahil ngayon sabi niya kanina, nasa finance na siya. Meron na siyang foundation, may basic knowledge. Pero kung sa tingin ko yung mga ibang gusto mag-start talaga ng business, siguro hindi lang pwedeng parang tapang at lakas ng loob lang. At pogi lang. Hindi pwedeng Sir Gabi lang. Kasi maganda no? Kasi for some people, yun nga, nag-risk sila ng sa business, sa investment, minsan sa love life, no? I'm sure talaga pinag-isipan, pinag-pray nyo to. Speaking of that, we said kanina na yung business as ministry, di ba? So ano yung pinaka-prayer ninyo with this small business na inyong minamanage at inyong tinatry na palaguin? Ako, ayun. So, personally, pinag-prepare po talaga na maging profitable. So, hindi po siya madali sa first, lalo na po kaka-start lang po namin. Hindi naman siya agad-agad re-realize talaga ng profits to be realistic. So, kung ano po yung parang nakikita natin sa social media na yung mga success stories na agad-agad, ayun, ito na yung kita nila. In real life, parang hindi talaga siya ganun. So, and prayer namin na maging profitable siya. Actually, hindi siya para lang sa amin. Meron po kasi kami mga staff eh. So, na umaasa dun sa sa business po namin. So, parang ako, to be honest, nag-iba yung perspective nung na-start ko na siya at meron na kaming mga tao na binubuhay. Parang ganun. Kasi parang for us, nung kami nag-start kami ng mga unang businesses namin, parang kami lang, wala masyadong involved na iba. Pero ito, iba na siya kasi nga, serious na. yes. May mga umaasang pamilya na. And for us, gusto rin namin na makita sila na nag-flourish din, na nadadagdagan namin yung earnings nila. Yun. Tsaka, to add lang din, parang, syempre kasama na dun yung pagiging profitable tapos makapagbigay din sa church
the same time, um, pwede rin, parang pinaplan nga rin namin kung ano yung gagawin namin. Kasi first and second floor yun. Na i-open yung second floor sa mga different fellowships or mga gatherings. Parang isa rin na rin sa kino-consider namin doon yung yung mga Bible studies, tapos mga film showing, no? Kasi siya ang dami mong pwedeng gawin doon na pwedeng makapag-share ng gospel. And actually, meron nga kami this November sana, na hindi pa namin napag-uusapan, pero nagpa-plan kami magkaroon ng parang escape room. Tapos ang theme is, Doon mismo. Pero yung thing niya, Mga 5 steps. para makalabas, magbabayad. Oo nga. Pero yun po yung na parang yung theme nun is, yung escape room, Actually, yung about theme about Bible. salvation nga. Nice. So, Parang siya, BBS, no? parang Right. prayer din po namin na as in siya, extension din siya ng ministry dito sa Lighthouse. So, kung yung mga ideas na yan, actually, naman din po yan bunga din ng pagiging nasa ministry namin parehas. Malay yun, baka doon na rin magtayo ng church building, no? Mga extension classes Oo. yan. May medical dental outreach program. Oo. Pero nakakatuwa nung Gabi kasi nakikita natin na yun nga, syempre when you start a business, parang isipin mo agad is ano ba yung parang makuha mo from this Yes. business. Pero nakita natin kila Des and Mark na they're also thinking of paano nila masaserve yung ibang tao or yung people around them, no? Siguro kung meron kayong mga pinanghahawakan or maybe biblical principles or na para masasabi nyo na ito yung naging foundation nyo sa pagpapatuloy nitong business na ito. Siguro ako na para ikaw yung last na. Pero yung lagi naman tinuturo sa atin ni Pastor Ruben, no, yung na hindi naman tayo pinipigilan na start ng business or mag-asam ng parang mga bagay na nandito sa mundo. Pero syempre yung proseso niyan, dapat makitaan pa rin tayo ng fruit of the spirit, no? Lalo na pag dumating yung mga challenges, no? Hindi dapat 'to yung maging reason para mapalayo sa church or mabawasan yung binibigay mo or kung ano man yung oras na nailalaan mo sa ministry, baka mabawasan pag nag-start ka ng business. So yung mga bagay na yun, and kung alam mo din naman sa puso mo na ginagawa mo to para sa ikalalago rin ng gawain, tingin ko naman nasa tamang direction at nasa tamang bubble ka ng paglilingkod at pag-ibig sa Panginoon. Amen. Anything to add, Des? May time pa po ba? Yes. Sige po. First. We labor not to be rich. Yun. Yes. Of course, lagi po tinuturo sa atin yan. And actually, I agree dun kasi parang yan, hindi lang siya parang 1 to 2 verses. It's all encompassing po talaga na whatever we go through sa process na to. Hindi naman po namin measure yun sa success ng business if maging profitable siya or not. Ang mahalaga po is makitaan po tayo ng virtues. Amen. Kung paano po natin hinandle yung business na yun. Thank you. Yes, Thank you very much, Mark, Des, Erica. Yes. So, nakakatuwa lang, Gabi, talaga na yun nga, yung mga ganitong business, nakita natin na even hindi lang siya, kumbaga, sa church, no? Kundi pati kung saan sila nilagay or saan sila nakita yung parang mga talents nila, yung gifts nila, nagagamit nila kung saan man sila. Yun, nagwo-work and even nag-start ng business. Yeah, saan man sila magtungo. From baby ideas to business birth pains, pag-uusapan naman po natin ang newborn screening. Susunod na po yan sa ating Health Talks. Welcome to Health Talks. Republic Act 9288, otherwise known as the Newborn Screening Act of 2004, illustrates a procedure to detect a genetic and metabolic disorder in newborns that may lead to mental retardation and even death if left untreated. Yes, at alam mo, Harvey, bilang isang mommy rin, ay alam natin kung gaano kahalaga ang early detection ng iba't ibang mga karamdaman through the newborn screening. Kaya naman, sa ating pag-observe ng Newborn Screening Awareness Month ngayong October, ay i-explain sa atin ng isang eksperto ang prosesong ito. And joining us tonight is Ms. Charity M. Jomento, a registered medical technologist, and she is also a newborn screening laboratory QA consultant. So welcome to Health Talks po, Ms. Welcome po to Health Talks. Thank you for welcoming me here.
Good evening. Yes, Miss Charity. So, Miss Charity, ano po ba ang newborn screening test at bakit po ito mahalaga para sa ating mga... Okay, ang newborn screening ay isang test, simple test lang po ito on new babies shortly after birth, no? Usually 24 hours after birth to 3 days old. So it is to find out if the baby has certain rare but serious disorders that may not show symptoms at birth. And so you mentioned po no na ito po ay of course to detect po itong mga ganitong klase natin, yung mga sinasabi po natin ng mga sakit. Pero ano po ba yung specific na kahalagahan po niya, benefit po in general aside from of course yung detecting po natin ng mga early detection po ng mga ganitong sakit sa babies? Yeah, ang importance in detecting newborn screening or detecting these diseases on newborn screening is for early detection and early treatment, no? Kasi kung ma-detect sila ng maaga, may intervention kaagad na maaga to prevent mental retardation and death. So, kaya napakahalaga din, no, Harvey. And of course, for me, nalala ko nung newborn si Ethan, sa heel po ito, no, kinukuha yung parang blood, yung sample. So, ano po ba, Miss Charity, yung mga diseases and conditions na maaaring ma-detect sa newborn screening test? Kasi alam po natin, no, parang expanded na rin po ngayon yung available na test dito sa ating bansa. Yes, now the Philippines is already an expanded newborn screening program with more than 28 disorders detected through newborn screening. So, ang mga tests like endocrine disorders, congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, meron din tayong mga metabolic disorders like uh, phenylketonuria, maple syrup urine disease, galactosemia, hemoglobin disorders, and many more. So, mayroon din tayong fatty acid and organic acid disorders. So, more than 28 disorders po ang dinidetect natin sa newborn screening. Ayan, Miss Charity, you mentioned po no, na ito po yung mga different na nakukuha natin or naging result po ng mga ganitong tests. But are these tests required and automatic po ba siya sa center kung saan ipinapanganak ang isang bata? So lahat po ba ay may access dito? Yes, actually, the samples can be collected from hospitals, lying-in clinics and birthing homes, rural health units, and health centers, no? So if itong mga hospitals na to ay PhilHealth accredited, wala na pong bayad itong mga babies na to for newborn screening. Ayun. Tatanong pa lang natin no, kung may bayad siya. Of course, malaking bagay po yan. At least ngayon, naliliwanagan po ang lahat na hindi po magiging hadlang if there is a price. And you mentioned po, no, if may PhilHealth accredited, then it's free. Ayan, Antoinette. Yes, oo. Kasi I think part po siya ng batas, no, Miss Charity, na kaya meron na rin tayong mga ganitong services na free para sa ating mga kababayan. Tama po ba? Yes, as mentioned earlier with Sir Harvey, it's under Republic Act of 9288 or known as the Newborn Act of 2004, Newborn Screening Act of 2004. So mandatory na po siya. And then, but parents can refuse, but they have to put it in writing. May Or reason po ba, Miss, sorry po, may reason po ba, Miss Charity, why a parent will, um, I will decide na hindi po ituloy itong gantong test for their baby? usually, ang reason is religious belief. Hmm. Yes. No, Miss Charity, of course, ang natin, itong pinag-uusapan natin is newborn screening. And you said po na kanina, newborn until 3-day-old yung babies para makuhaan po sila ng sample. So, just to confirm lang po, hindi, ibig sabihin kapag ka na-lapse na po yung time na yon, hindi na po pwedeng magpa-test pabalik po, or magpa-test pa muli yung mga older than 3-day-old babies po, Actually, meron pa rin nagpapakolekt
ng newborn screening even beyond 3 days old. Pero it defeats the purpose, di ba? Kasi ang gusto natin early detection and early intervention. So by that time na mga like for example, 2 weeks na yung baby, nag-manifest na yung disorder na yon. So, mahirap na siya magawan pa rin ng intervention pero meron ng konting delay yung development ng baby. Ayan. And gaano po ba karaming dugo yung kailangan? Is this just a prick? Same lang po ba to ng ano? Yes, no, it's just a simple heel prick, no? So, 3 or 4 na patak na dugo lang po ang kailangan from the baby's heel. So, ganun lang kakonti. Naalala ko nga po yun sa paan, nung pag makikita na siya ng yung newborn, no, para sa siguro future reference ni Harvey. And for our viewers, pagka nakita niyo na yung baby niyo, makikita niyo may ano na siya, no, na parang nabendahan na or nalagyan na ng Yes. yung mga babies. So, once the results are out po Ma'am Charity, diretso po ba ito sa pedia or kanino po ba pwedeng magpa-interpret ng results at makakuha ng advice ang ating mga parents? Okay. So, the results will go back to the hospital kung saan na-collect yung sample. And then, it will be distributed to the attending physician of the newborn. So, usually doon sa attending physician makuha yung result. So, basically, wala namang kailangang alalahanin po ang ating mga patients, ang ating mga parents, dahil parang siguro every step of the way ay guided naman po sila ng kanilang mga attending physicians. Tama po, no, ma'am? Yes, aware na po ang mga attending physician kung ano yung, kung normal, syempre wala tayong problema, no? But kung mayroong abnormal result, aware na po ang mga attending physician on what to do next. So if hindi yon ang specialization nila, they will refer it to a specialist field na doctor. Ayan. And of course, Miss Charity, as we have discussed from the start of this segment po, any message po to our viewers, especially ngayon po ay ni-raise natin ang awareness para sa newborn screening tests. Okay, so to all our viewers, no, if you are pregnant or know someone who is pregnant, I'm encouraging you to please have your baby screened through newborn screening. So it's just a simple test, but it can save your child from mental retardation and death. So it's free through PhilHealth. So please ask your healthcare provider about newborn screening. So thank you and God bless. Ayan, thank you so much po, Miss Charity, of course, for being here and for sharing your expertise. Maraming salamat po. I'm sure maraming natutunan ang ating mga viewers for tonight. At wag po kayong aalis, susunod na po ang Hebrews. Let's listen to Bishop Ruben. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayong bigyang daan sa ating mga kaisipan, sa ating kaalaman, ang tinuturing po natin ng mga pagpapala ng Panginoon, mga pagkilos niya para sa atin. Ito pong pinag-uusapan natin na National Baptist Day ay isang pagdiriwang nagaganapin sa January 8, 2026. Ito po ang magiging ika-4 na pagdiriwang na National Baptist Day na sang-ayon sa Republic Act 11897. Ano po ito? Kaya kanina sa ating segment sa What's Brewing ay pinag-uusapan ng ginagawa ng mga Baptist Riders United upang abutin ang mga iba't ibang mga Baptist churches around the country upang ipaalam at ipabatid sa kanila ang layon ng Republic Act 11897. Ito po ay isang batas na naging batas natin noong 2022, July. At ito ay Republic Act 11897, otherwise known as the National Baptist Day Act. Ang batas pong ito ay nagbibigay pagkilala ng Estado sa mga Baptist churches sa ating bansa sa 3 bagay po ng pagkilala. Ang una ay ang pagkilala sa mga Baptist. Ang sabi dito ay, for the continuous pursuit of their evangelical mission to contribute to nation building. Una,
by establishing Christian schools that instill academic excellence and build character in individuals. Yun po ang isang ambag o kontribusyon ng mga Baptist sa bagay ng edukasyon ng ating mga susunod na mga henerasyon na tinuturing natin ng mga pag-asa ng ating bayan. Ang ikalawa sa pagkilala ng Estado ay ito po na tungkol sa pagtatayo ng mga churches that proclaim, teach, and share biblical principles for the betterment of society. Kaya napakaganda po na ito ay isang pagkilala ng Estado. At ang pinakamahalaga actually ay yung sinasabi ng contribution at continuous pursuit ng mga Baptist churches in their evangelical mission. Ito po talaga ang pinakamahalaga sapagkat it is the evangelical mission of Baptist churches. Kumbaga, evangelism po ito at ang layon po nito ay ihatid sa lahat ng ating mga kababayan ang tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng mabuting balita na yan ay nagkakaroon ng pag-abot ng pag-asa kay Kristo ang lahat sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, tatlong bagay po. Ang una ay gospel. Ang ikalawa ay edukasyon ng mga kabataan. Ang ikatlo po, ang lahat ng mga churches ay nakatutulong. At sabi ko nga, alam niyo po, ang totoo mga Baptist ay mayroong paggalang sa ating mga authorities, sa powers that be, sapagkat yan po ay foundational sa salita ng Diyos na itinuturo sa mga Baptist churches. Kaya po, nananalangin po tayo na sa pamamagitan ng what's brewing o sa Hebrews at sa pamamagitan ng Lighthouse Cafe ay nakaabot tayo sa maraming mga Baptist churches upang ipaliwanag po ang kahalagahan at significance ng Republic Act 11897. At napakaganda na mayroong mga Baptist Riders United na inaabot ang lahat po ng mga grupo ng mga Baptist churches. Naniniwala po tayo na kapag Baptist po ito, anumang grupo po iyan, ay nagpapahalaga sa tatlong bagay na ito. Uulitin ko po, the gospel of the Lord Jesus, education ng ating mga sumusunod na henerasyon, at ang pagpapatayo ng mga churches na ang pinaka-recognition po ng ating Estado ay ito, that teach and share biblical principles for the betterment of society. You know, if society would be better, if we will ever contribute to nation building, wala pong ibang pinakamahalagang kontribusyon kundi ang mga bagay na ito. Kaya po, congratulations sa mga Baptist churches at magkaroon po tayo ng biyaya ng ating Panginoon at maging significant po tayo sa pag-unlad ng ating bayan. And thank you again for joining us today sa ating mga napakagandang napag-usapan. Ayan, salamat po sa ating mga naging guests ngayong araw. Of course, si Pastor Jojo Cornelio, si Kuya Lawrence Antasi, Ma'am Charity Jomento, and si Des Bondoc and Mark Rosales. Yes, and you can rewatch and share our episodes from our Facebook page and YouTube channels. Just look for Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Sa YouTube naman, look for GCTV PH. Make sure to like and subscribe. At para naman po sa mga on the go, meron din po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. Salamat din po sa ating tech and food team. Di po magiging posible ang ating weekly live broadcast kung hindi po dahil sa kanila. Salamat po Direk Edwin Ballesteros, Jed Gamboa, Erin Joy Abante, ELC, Jeff QT Alvarado, Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Cortez, Emily Ballesteros, Daisy Ku, Malu Inorino, Chavez Gamboa. We would also like to thank our ministry partners, Fuller Gospels Catering Services, Hub 105, Haircutters Republic. Visit their branch located at Key Plaza Mall, Cainta, Rizal. Oh, thank you rin kay Ethan at kay Micah. And join us again on Monday next week, same time, 8:30,
for another live broadcast ng ating pong Lighthouse Cafe. Where good talks happen.